Good morning! Happy Monday po sa inyong lahat. First day of the week nga at kasama ko si Papa D sa paghahanda sa umagahan. 5:30 na ngayon ng umaga at halos ayaw pa nga namin bumangon sa sobrang antok pa namin. Yung tipong hindi mo pa masyadong maimulat yung dalawang mata mo. Naghugas nga agad si Papa D ng pinggan. Bali yan yung mga ginamit namin kagabi at hindi na namin naurungan sa sobrang antok na namin kasi may mga inasikaso kami. Nakapagsalang na rin ako ng sinaing kaya yan at nagtitimpla naman ako ng kape para pagkatapos ni Papa D maghugas magkakape na siya. Ang sarap lang naman talaga sa feeling no na yung asawa mo napaka-responsable sa pangangailangan ng family plus katuwang mo pa siya sa mga gawaing bahay o sana all, di ba? Napaka very good talaga sa akin ni Papa D kapag ganito lagi yung ginagawa. Wag lang mag-iinom, charis. Pagkatimpla ko nga ng kape, nagpiprepare na ako dyan ng ulam namin na sinabawan na karne. Bali kalahating kilo nga yun na niluto ko at papadalan ko nga si Papa D ng baon niya dahil papasok na naman siya sa Tarlac. Plus kung may matitira pa nga ay pangtanghalian na namin dito sa bahay. Ayan at bukod nga sa kape na pinagsasaluhan namin kapag ganitong oras, isama mo na ang chismis at marites din talaga to si Papa D. Kita mo naman ang mga reaksyon, tutok na tutok sa chismis. O kahit malilate na, walang pake. Charis. Kwentuhan lang naman kami dyan sa mga bagay-bagay sa bawat araw na hindi kami magkasama. Ganon. Kakachika nga naming dalawa ay nakalimutan na namin gisingin yung bunso ko na papasok sa school. Hindi na nga rin namin talaga na malayan yung oras kaya tuloy si Papa D malilate na. Ayan, maliligo pa lang siya, anong oras na. At habang naliligo nga si Papa D, at ipapasilip ko sa inyo yung aming cute size na bedroom. Ayan. Diyan kami natutulog ni Papa D at kapag wala naman siya ay tumatabi naman dyan sa akin yung bunso ko. Bali sa lapag lang kami naglalatag ng kutsyon dyan dahil hindi ko pwedeng lagyan ng kama at nandyan din naman yung mga Durabox namin. Isang diretso lang kasi tong bahay namin na napaka-cute size. At dahil maliit nga lang yung space ng bahay na tinitirhan namin, ayun at kapag nasa kusina ka, tanaw mo na yung higaan. Kapag naman nasa higaan ka, tanaw mo na yung kusina. Pero okay lang yan dahil ang mahalaga, meron tayong nasisilungan, di ba? Kakadaldal ko nga, ayan at naluto ko na nga yung ulam namin na sinabawan. Tapos yan, ipagpiprepare ko na si Papa din ng babaunin niya. Nakapaghain na nga rin pala ako ng umagahan, kaya ayan, kumakain na yung bunso ko dahil maaga rin siyang papasok. Tapos si Papa din, hindi ko ba alam bakit nakasuot na siya ng full face mask, magme-medyas pa lang naman siya. Pero napansin nyo na bago yan mag-medyas, nag-a-apply pa yan ng efficacy. Tinatawanan nga ako ni Papa D dahil natatagalan ako sa pagayak ng baon niya at nagsiset pa nga ako ng camera. Kumis na nga siya at yumakap bago umalis. Ay, napaka-sweet naman. Pagkababa nga niya sa hagdan, sinundan ko na rin siya. Alam nyo, laging ganito yung routine namin kapag bago siya pumasok. Lagi ko siyang hinahatid sa baba ng apartment. And syempre, may pahabol pang kiss yan. Pagkalis nga ni Papa D, ang bunso ko naman ang aasikasuhin ko. Habang yung ate naman niya ay natutulog pa dahil 11 pa naman ang pasok. Ayan at binigay ko na nga yung tumbler niya para stay hydrated. Hanggang dito na lang. Bye!